Tito, Ah, may tanong ako. sige. Ang tanong mo? Why people regret things later on in life? Oh, siguro define muna natin what is regret. Niisip ko yung regret, mas naiintindihan siya sa salitang pinagsisisihan di ba? Pinagsisisihan. Maliban dun sa pinagsisisihan, pwede rin pinanghihinayangan mo. O kaya ay ikinadidismaya mo, no? Siguro yun yung mga mixed feeling of emotion na ayaw mo mangyari sa buhay mo. Yung feeling of regret. Alam mo, kaya later in life nangyayari yun. Kasi later in life, pag ikaw ay nakaedad na, maraming bagay ang hindi mo na magawa. Kumbaga ay, yung capacity mo to do it ay nabawasan na. So, ikaw, nung bata ka pa, malakas ka pa, pero pag tumanda ka na, nagkakaroon ka na ng panghihina ng iyong katawan. At yung regret na yun ay yun yung mga bagay na nung malakas ka pa, kaya mong gawin. You have the capacity, you have the power to do it, pero hindi mo ginawa. No? Sayang, nung bata sana ako, kayang-kaya ko pa, hindi ko ginawa. Sayang, sana nagdesisyon ako na sumali sana ako sa ganitong klaseng negosyo. Sana naging mayaman din ako katulad ng mga kasamahan ko. Sayang, sana tinapos ko yung aking pag-aaral. Kung tinapos ko yung pag-aaral ko, sana hindi ganito yung buhay ko. So, yun yung regret na napakasakit sa buhay natin. Napakasakit yun kasi lagi mong iisipin yun eh. Hindi mo na siya magawa na dati kaya mo siyang gawin. Alam niyo yung regret, hindi mo na yan maibabalik eh. Kung mayroon kang regret sa buhay mo, hindi mo na kayang ibalik pa yung panahon na lumipas na. Ang magagawa mo na lang ngayon ay kung ano yung hawak ng iyong kamay. Sabi ng Bible, whatever your hands find it to do it with all your might. At sa inyo naman na mga kabataan, kung ano yung kaya ng inyong mga kamay na gawin at may capacity kayo na gawin ito, gawin nyo na. Huwag ka na mag-isip na baka ganito yung mangyari o baka ganyan na mangyari. Ang isipin mo, magawa mo muna siya. At kung magkamali ka, pwede kang balikan mo ulit at gawin mo ulit. At sa susunod na gagawin mo siya, mas matalino ka na. No, sabi nga ng Jack Ma, huwag kang matakot magkamali kapag ikay bata pa. At doon mas marami kang matututunan. Siyempre, mahalaga din talaga, palagi na sinasabi ko, na kung mayroong mag-guide sa'yo, yun ang pinaka-the best option na mayroon ka sa buhay mo. At doon pa lang, magagamot mo na agad yung regret. Kasi nagawa mo na yung mga gusto mong gawin. So, wag kang matakot. Be fearless, no? And yung taong laging nananalo sa buhay, yung taong laging panalo, sila yung mga taong fearless, hindi natatakot. Winner!